Ayan. Isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay August 3, 2024 at ang oras ay 8:40 PM. Okay, araw ng Miyerkules. So, September 3, 2024. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking pinataas, aking pinupuri, tinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at maraming salamat sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, Darul Islam, 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kaunawaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta lahat ang mga kapatiran at kumusta ang iba pa nating mga kapatiran, no? Dalangin ko ng bawat isa sa atin ay nandoon pa rin ang nanatili sa atin ang katatagan ng ating mga kinakaharap. Okay. Sa pagkakataon na ito, no, ay ipagpaumanin ninyo. Minsan, pag sinabi ko mag-FB live ako, ay hindi agad ako nag-FB live. Minsan nadidelayed pa dahil sa dami ng mga taong pumupunta sa akin at marami din po akong ginagawa. Okay. At this time ay meron tayong mga iilang mga updates. Okay. Number 1. Okay. Marami na ang mga nangyayari. Dinagdagan pa itong mga pagbaha sa Metro Maynila, which is ito na yung in advance ko sa inyong pagbahagi sa inyo last time that mas marami tayong kahaharapin before the end and coming of 2025, no? So, 'di ba sabi ko nga yung mga kaguluhan ngayon ay sana ma-neutralize na yan at mas pagtuunan ng pansin yung mga bagay-bagay na dapat natin mapaghandaan, no? Because Lady Min Canoto is nandito lang naman, no? At alam ko naman na hindi lang naman ako ang nagbibigay sa inyo ng updates, meron ding iba. So I'm happy for that. Okay. Pangalawa, yung ito, makinig kayong lahat ha. Yung tungkol ito sa pagbabahagi ko regarding sa mga Anunnakis, mga Illuminati, no? Sapagkat meron akong natatanggap, which is I know naiintindihan ko kayo kasi hindi ko naman sa sinasabi that mataas na yung kaalaman ko, no, but nagbabahagi man po ako regarding sa mga Anunnakis, sa mga alien na yan, yung mga spaceship na yan, is not to convince any one of you na maniwala kayo sa akin. Bagkos nagbabahagi tayo ng mga bagay-bagay na makapagbigay sa atin ng open up, no, ng karagdagang knowledge, no, about sa mga bagay-bagay na yan. Although that iba-iba ang ating mga paniniwala at pananampalataya, pero gusto ko lang liliwanagin sa inyo, ang pagbabahagi ko po sa mga bagay na yan ay hindi po nangangahulugan na I am kulto. Kino-convince ko kayo kasi alalahanin niyo, wala po akong itinatag na anumang religion. Wala po akong tinatag na anumang organization kasi ang Maharlika Kingdom of God, the Lupasugsulu Empire, Darul Islam is not my organization, no? But bilang pagkilala natin sa mahal nating kapatid na Sultan Hajjula Amil Hasa ay kaya ako nakikipagtulungan because I know, no, I know bilang ipinagkaloob sa akin ng isang bagay ay sila talaga ang lehitimong descendants ng Sulu Empire, no? Okay. So hindi po ako nagko-convince sa inyo na maniwala kayo sa akin doon about sa mga Anunnakis na yan. But for me personally is unti-unti kong binabahagi sa inyo
Kasi itong mga nangyayari sa atin kasi mahirap naman kasi yung katulad ng iba na kunwari banal-banalan, but behind of it, if there's something wrong, si Lidimin Canuto po ay nagpakatotoo lang po sa inyo. Yes, no, I am yes, ito i-reveal ko sa inyo. Yes, I have I am Illuminati, no? Yes, I am Illuminati, no? Yes, I am Illuminati. But it doesn't mean that pag Illuminati ka is you are the bad, no? Katulad lang ng tao yan, kahit nga sa magkakapatid, di ba? Mayroong masama, mayroong bad, parang si Cain at saka si Abel lang yan. No? Yes, ako nagpapakatotoo lang sa inyo, no? No? Yes, I am an Illuminati, but not Illuminati that katulad ng iba that yung mag-pretend ka that you're the good person, you are the no, kaya yung iba ay nandun na yung part na ang kanila ng mga sarili ang itinataas, no? No? At that's why I share all of you that pag sinabi mo you are the royal blood, walang royal blood na hindi kadugong reptilians, no? Ito pinapahayag ko sa inyo not to convince na maniwala kayo sa akin, pero ito ay isa sa mga bagay na kalihim-lihiman, no? Kalihim-lihiman na dapat malaman ng tao. Kasi marami nang lalo na yung magsalita, I am the king, I am the queen, I am the bearer, I am ito. Kaya lagi kong sinishare sa inyo yung isang portion, yung isang bahagi ng story ni Jesus Christ nang minsan siya ay nangaral at magsabi yung kaniyang mga ngaral ay yung kaniyang alagad at Panginoong Hesus. Ang iyong mga kapatid at iyong ina ay nasa labas, kaya ang sagot niya, ang aking mga kapatid at ang aking ina, yaong nakikinig sa akin at sumusunod ng kalooban ng aking ama na nasa langit. So same with us at this time, no? Yung pagre-reveal ko, actually, lots of comments, no, ang natanggap ko, but ito'y, I know that sa iba, this is the shocking issue, no? I think, for the first time, ako ang nag-reveal. No, hindi ko sa, ako ha, but ako lang yata ang lakas ng loob na nag-reveal na ang tunay na royal blood ay may dugong reptilians. At do you know what is the reptilians? Reptilians is just like an toko, just like an carotel, yung nakita niyong alaga ko, something just like that, no? Kaya nga, sa totoo lang, doon ko natuklasan bakit nauso, no, yung buyer, na mayroon ko nung buyer ng toko-toko na yan. I think kayo dyan ay familiar kayo, no? Doon na yan, because itong mga pinagkakaguluhan ninyong, okay, papunta na tayo doon, ha? Itong mga pinagkakaguluhan ninyong mga yaman doon, yaman dito, accounts dito is accounts doon. Bakit DNA ang hinahanap? Why DNA? And there's a lot of people claiming that they are the blah blah blah, etc. etc. But until now, naging ugat lang siya ng lalong lumubog ang ating mga kababayan. Lalo na yung mga nag-expect at nagbabakasakali na marilisan doon sa mga pangako ng mga any organization. But anyway, diskarte nila yon. But in my bottom line is, ni-reveal ko lang that kung royal blood ka, tanggapin mo man o hindi, meron kang dugong reptilians, no? At mga mahal kong kapatid, ni-reveal ko man yan, hindi ho para magalit kayo sa akin or hindi ko po hawak ang laman ng mga pag-iisip ninyo, and I know I cannot please everybody, okay, but nagpakatotoo lang si Lidimin sa inyo, no? Kasi kung babasihan natin sa biblical is hindi dapat purihin ang mga bagay na hindi kapuri-puri. So hindi niyo ba na-notice that ang mga nasasangkot ngayon sa mga skandalo
no, na mga skandalo ay ito yung mga pastors, yung talagang mga ngaral na pagdating ng Biblia, wala ka talagang masabi. As in talagang meron talaga silang power to convince, no? Wala kang maririnig sa kanila kung hindi puro mga pagpupuri. But behind of it, there's something wrong na pala. So, Lidimin ay unang-una, katulad ng sinabi ko, wala naman akong sikta. Wala akong religion na itinayo. At kung aaminin ko man sa inyong lahat that, yes, I am Illuminati. So what, kung Illuminati ako, ibig sabihin ba masama na akong tao? Hindi po, mas masama ang mga taong nang huhusga agad. Unlike doon sa mga tao na na-involve sa mga skandalo, dumaan sila sa proseso, dumaan sila sa husgado, and then na-verdict talaga sila, na desisyonan talaga that they are the guilty. No, but they are trying to pretend pa rin that they are the good person, they are the good people. But Lidimin is, yes, I am Illuminati. No, kasi hindi ako nasaktan doon sa nakarating sa akin that, oh, we don't like anymore Lidimin because ano pala siya, nagsishare ako ng mga Illuminati, nagsishare ako about sa mga Anunnakis, no? So, ano ba ang sinabi ko sa inyo, no? Naalala nyo ba yung vlog ko na walang ibang tatayo para sa hanay ng isang family na para ayusin ang mga bagay-bagay, hindi nagmumula sa ibang pamilya or like for example, kung anong lahi ka, kundi kalahi mo rin, kadugo mo rin. So, that's why Lidimin Canoto is nagsasabi man ako sa inyo, hindi po para yung sino bang gusto na kainisan ka, but nagpakatotoo lang po ang tao sa inyo. Okay? At yung sinasabi ko that in the right time, at ito ay sunis na ito, in the right time, ngayon pa lang, 'di ba? Sinabi ko na nga sa inyo, 'di ba? Ako na ang pinaka masamang nilalang para sa inyo na makilala ninyo. Hindi dahil sa ako ay masama. Kung hindi, ang mabuti ay mabuti, ang masama ay masama, ang mali ay mali, at ang tama ay tama. Walang kapatid-kapatid, higit sa lahat, walang kadugo sa kadugo. Okay? So sana mga mahal kong mga kapatid, naiintindihan at nauunawaan ninyo ang mga bagay na yan. Okay? So, mas maganda, 'di ba? Sinabi ko na nga sa inyo, bakit ko siya nare-reveal? Unang-una, pasalamat tayo sa kataas-taasan. Bakit? Sa kabila ng lahat, ay binigyan pa niya ako ng pagkakataon para tayuan ang isang bagay, gampanan ng isang bagay, no? Itong pambihirang pagkakataon ng isang bagay to stand for the truth, because the truth shall set us free. Like for example, no? Yung ni-reveal ko sa inyo na, nakakausap ko yung dragon na nasa ilalim ng tubig. So I know yung iba doon pinagtatawanan ako, meron pa ako napralala na si Lidimin ko ano mga sinabi, but ngayon unti-unti nang lumabas, even the scientists, no, na meron silang nakikita, no, na something like that sa kailaliman ng karagatan. So, siyensa na rin po ang nagre-reveal yan. Okay, yung sinabi ko sa inyo before nangyari doon sa Japan, that, nakipaglaban ako sa kalawakan, something ganon, no? So, maraming mga bagay na unbelievable para sa iba, no? I cannot please everybody. It's very unbelievable para sa iba. But for me, no, since I was a little girl, there's a lot of things that marami din akong katanungan, bakit ganito, bakit ganon, bakit kakaiba. So, at my age now at 44, ay unti-unti ko na siyang naiintindihan at nauunawaan that hindi lang pala ako sa mundo ng mga tao belong, kung hindi meron ding related doon sa kanilang mundo. That's why I shared that Anunnakis, no? I shared about the aliens, no? So, ganon yun siya, no? At nakita niyo naman siguro sa social media. But for me, ma-Anunnakis ka man, matao ka man, ma-human being ka man, ma-alien ka man, whatsoever man dyan, ang higit sa lahat na dapat nating pagkakaintindihin
At huwag nating kalimutan ang ating buong katungkulan, ang matakot ka sa kataas-taasan. Yun po yung pinakaminsahe ko po sa inyo. Okay. Darating naman tayo dito about sa politics, no? Nakita nyo ba yung share kong video regarding sa isang babae that she is the one of the commander of MNLF under the of Miss Wari or si Maas, no? So, nag-share kasi, okay, saludo po ako sa iyo, ma'am, no? Ito po yung sinasabi ko that even the organization of MNLF ay ginagamit ito ng ibang mga lost command na maituturing na dating mga taga MNLF at meron pang ibang mga taga MNLF that they are trying siguro na pumalit, no? Kaya sa posisyon nangambisyon, no, na yung posisyon ni Sir Maas, ni Miss Wari ay ma-take over nila. So nagpaliwanag na yung babae, no, si Madam, no, na one of the ng MNLF member, no, at alam ko meron siyang katungkulan. May kinalaman kasi ito doon sa meron kasing nag-vlog na i-correct ninyo ako, ha, o ulitin ko, i-correct ninyo ako kung mali ako, no? May nanawagan, no, na pinapababa, no, pinapasurinder pa yung mga baril ng ating mga kapulisan, no, dyan sa Mayor ng Davao, si Mayor Baste Duterte, no, about, may kinalaman pa rin sa QOGC, and then ang dami niyang sinabi that mga MNLF, mga ganito, blah blah blah, no? So that is the strategy of the other side. Ako liliwanagin ko lang, wala ako sa politika, hindi ako kumakampi sa politics, hindi ako kumakampi kay PBBM, at hindi rin ako galit dito sa side ng mga Saranyans, mga Duternians, no? Hindi po ako galit. Ang sa akin lang, kung ano yung tama, yun yung tama. At bilang Pangulo, ang ating mahal na PBBM, sinasabi man nila na hindi yan tunay na Marcos, as long as he is our president, kailangan nating igalang at kailangan nating respetuhin, no? So, update ngayon, no, mga mahal kong kapatid, regarding dyan sa mga bagay na yan, no? Kaya hindi po lahat, no, na wag din pong papayag. And thank you so much, madam. Sino ba yun, no? Na hindi ko na ano yung name niya, no? Yung nagsasalita. I-share ko ito, no? Na inano niya regarding sa MNLF. Kasi po, nagagamit din po ang organisasyon ng MNLF ng iba para lang sabihin na talagang sumusuporta sa kabila. So, after my video, after my FB Live now, ay i-share ko rin po sa inyo that even, no, maski po si Normie Suarez ay meron siyang statement that hindi siya sumusuporta sa mga usapin na para ikabagsak ng ating mahal na PBBM, because he's believe that our nation will be great again. Okay? So after nito ilalabas ko yan, kaya doon po sa iba, no, kasi parang nangyari pinag-aaway-away, pinagsasabong-sabong. Okay, marami akong revelation sa inyo. Okay, number 4 revelation. Sana nasundan ninyo ako, ha, at nasusubaybayan ninyo ako. Okay, number 4 revelation. Itong mga naglilipana na buyer ng mga EU, seller ng mga EU, actually po, Lady Min Canuto is trying, no? Kasi if you have an authority, you can. But pero pag wala kang authority na, mas pusasan jud ba kay wala man kay authority ana, no? But Lady Min Canuto is I have an authority, and that authority is nagamit ko na rin po yan. Pero that authority ayaw kong sasabihin na i-abusein ko yan sa mga ginagamit ko lang siya kapag sa kung kailangan talaga, no, dahil gusto rin natin makatulong sa ating mga mahal na kababayan, pero ngunit subalit datapwat, this is it, no.
Naglilipa na ngayon ang mga treasure hunter just because tumaas po ang kalakaran ng ginto. Sabi nila gold bar, mga ganito, ganyan, etc., etc. Pero para po sa kaalaman ng lahat, alam nyo ba kung bakit sinadya yung tumaas yung demand ng EU? At alam nyo ba that ang EU is balancing in orbit in our planet? No? At alam nyo ba that ang EU ay malaking impact yan dyan sa pyramid ng Egypt? At alam nyo ba that EU or itong tinatawag ng mga gold bars malaki ang kinalaman to connect in the satellite is ang satellite na kung saan yan po ang nag-control ng lahat ng satellite ng mga bansa sa buong mundo. Okay? So, unti-unti ko itong nire-reveal sa inyo. I know that I cannot please everybody, but yan po ang buong katungkulan ko para po sa inyo. Okay. Number 5, itong tungkol sa pagbabaha dyan sa Metro Maynila. Alam nyo, nasa huli ang pagsisisi. Just like na panahon ni Noah, no? Kaya si Noah, anong nangyari? 40 years. Pinagtatawanan na siya ng mga tao kasi nabubuang si Noah, kung ano mga pinagsasabi, until such a time na talagang dumating na talaga yung ano ba yun sa Bisaya? Yung pagbaha ba? So just like in the Metro Manila, marami na nagmensahe that leave that place kasi ganito, ganyan, nakapropesya yan, bla bla bla. So yung iba sasabihin na matagal na namin na narinig yan, hindi naman nangyayari. So parang history repeat itself sa panahon ni Noah. So hindi na rin namin yung iba napipilitin na maniwala or hindi, just like for katulad ng the big one, no? Kasi malapit na po ito eh. Okay. Number 6, itong tungkol sa mga release. Uulitin ko. Bagamat si Lidimin Canuto ay nagpapahayag sa inyo that meron always may according, no? According doon sa monitoring ko, ay meron pong release. May kinalaman ito sa accounts. Okay. Meron pong release na nakasked for this coming September 12, 2024. Meron pang nakasked pero hanggang buwan lang ito ng September kasi pagka October, November, December ay hindi na po sila magpaparelease dahil po mag-i-inventory na naman sila. Okay, so asahan ang pagbabago tungkol sa galaw ng mga kabangkuhan, which is yung iba talagang sabi nila nag-upgrade no. And until now, there's a lot of people asking me about the quantum financial system, that is a QFS and the Nisara Gisara. Hindi nyo ba alam that Nisara and Gisara, kaya nag-convene ito si Donald Trump at saka si Elon Musk, no? Yung inaano ni Elon Musk ng kanyang satellite regarding sa Starlink. Hindi nyo ba alam na yung mga bagay na yan is to control all of us? No? To control all of us. Ngunit subalit datapat, dyan sila nagkamali. Why? Dahil maging sila po ay kontrolado po ng pinaka-satellite all over the world. All over the universe. No? Kontrolado po lahat yan. And that satellite, yan po ang nag-program niyan ay yung Anunnakis sa pagbigay din sa kanila ng task. Okay? So malalim siya, no, mga mahal kong kapatid, at magsipaghanda dahil hindi lang ito sa Luzon kundi lahat tayo. Okay? Kasi sabi ko nga sa inyo, mabibigla na lang kayo, walang ulan, biglang nagkaroon ng baha, no, may mga paglilindol, no. Kaya si kapatid na Kibuloy, lalabas din yan sa kanyang lungga, basta lalabas din yan, no. So number 7 is ano pa ba yung number 7 natin, no? Medyo nawala ako dun sa pasons number 7 So, number 7 po mga mahal kong kapatid, yun po yung sinasabi ko sa inyo.
gusto ko lang liliwanagin that hindi ako, binigyan ko lang kayo ng information according doon, no? At doon sa schedule ng September 12, meron po itong accounts, may kinalaman ito sa accounts na ginagalaw ng ating mga mahal na kapatid. At yes, nakakausap ko tong mga kapatid na ito at ito kasi ang nakakalungkot. Yung video ko sa pagbabahagi regarding sa releasing, ito po ay inaabuso ng iba kasi yun din pala ang sinasabi nila sa kanilang mga members na mag-release na and katakot-takot na naman na koleksyon ang nangyayari sa kanilang mga members. Okay, kung ano man po ang ginagawa ng inyong mga organization, ng inyong mga nasaktan ko man ang damdamin ninyo, hindi yan to let down any one of you. Hindi yan para sirain ko ang mga loob ninyo. At higit sa lahat, hindi po, ayan, nawawala po yan. Hindi po tayo para magkasiraan tayo, magkasamaan tayo ng loob. Kung hindi po, nasabi ko man po yan dahil po mahal ko kayo. No, mahal ko po kayo at hindi nyo lang yung pagmamahal na yan. Alam ko ang hatid sa inyo na yan ay mapakla, maasiman or mapait sa inyo, pero sinisigurado ko that at mapakla at mapait sa panlasa ninyo ay hindi nyo po yan ikakamatay at hindi nyo po yan ikakapahamak. Bagkos yan po ay paalala ko sa inyo bilang mahal ko kayong mga kapatid ko. Okay? Kasi po, hindi po natin maaring purihin ang mga bagay na hindi po dapat kapuri-puri. Biblically speaking, nasa Book of Kawikaan po yan. Okay? Ito yung sinabi ko regarding sa G Zion, no? That G Zion, mismo na rin po ang Central Bank at diba, sabi nga, titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. So, why did you use G Zion currency? G Zion currency, kung manunotice ninyo, iibang lahi po ang nandyan. No? Ibang lahi po dyan, pero gusto ko lang liliwanagin na kung ano man ang mga lahi na yan, hindi po sa nire-reject natin sila. Yan po ay may mga covenant yan, but still, no? Yung pinaka mataas na currency ay Lidimin Canuto declared, at alam ko marami na naman ang magtataas ng kilay nito. Who you to declared? Dito tayo magbabase sa system. Always according to the system. Ako na po ang nagsasabi, peso po ay hindi po pinakamataas na currency. No? Always remember ang sinasabi ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. So, hindi po piso ang pinakamataas na currency, magiging currency natin. Ngunit, subalit datapat, ang pinakamataas na currency sa buong mundo ay nagmumula pa yan dito sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang Lupasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, one sea. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Dahil ang currency na yan ay, bagamat ang gamit natin dito sa Philippines kuno is peso, pero hindi po peso yan, no? Abangan nyo yan, okay? Abangan nyo yan at bibigyan ko lang kayo ng hint. Doon, kung sa bagay, magka-cashless na rin tayo no? Pero magkaroon man ng pera, ang magkakaroon lang ng kalakaran is bansa to bansa. Dahil ang mga tao wala na pong perang gagamitin, no? Ito po yung tinatawag na cashless program, pero hindi po ATM. Kasi ang ATM, kailangan pong pupunduhan. Ang card na yun na cashless, infinite nga, di ba? Infinite nga, di ba? Pero may mga tamang proseso at may tama pong program para dyan. Okay? So, abangan nyo yan, yung mga cashless card natin yan, ha? Pero hindi po yan katulad ng iba na mga ATM. Wala nating mautusan mag-akyat ng, ng mga lube. Kung puro na lang kay ATM dyan, yung ATM ba? Ang ATM, wala kang mawi-withdraw pag walang laman. Yung ating cashless program, bagamat siya ay card,
isuswipe ko lang siya ng isuswipe, pero hindi po siya ATM. Minsan nga natatawa ako Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng ATM pag pinuluso po? ATM, ibig sabihin, ang tanong, meron. That is the ATM. Pero in the positive side, ang ATM is, ang ibig sabihin ng ATM, ano nga ba yun? Anywhere, no? Nakalimutan ko yung in the positive, sinabi ko na ito no? Yung about sa ATM in the positive way, no? Kasi sa negative way, ang tanong meron, no? At nakalimutan ko, hindi ko na mabigkas. But anyway, mga mahal kong kapatid, maraming naligaw, no? Marami talagang naligaw, mga mahal kong kapatid. Kaya mayroon pang mga bearer na mas marunong pa, no? Ewan ko kung saan galing yung papel niya. Hay, Diyos ko talaga, kayo talaga dyan. Marami, hindi nyo po ba na-notice nung nag-share ako about sa weather forecast ng Pag-asa? September until to February 2025. Advance, bakit ko po na ibibigay ng advance sa inyo yan? Bakit ko po na ibibigay sa inyo ng advance? That even the Pag-asa hindi nila nabahagi sa atin yan ng advance. Because system is real, no? Hay nako, grabe ito, no? Ang sa akin lang, nagpapasalamat ako sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan dahil binigyan ako ng pagkakataon, at itong pagkakataon na ito ay nagpasalamat ako that ginamit ang aking katawang lupa para gampanan ang bagay na ito, upang yan ay gagamitin natin para lahat tayo na nilalang. Uulitin ko lahat tayo na nilalang ng kataas-taasan, our Almighty God Creator, lahat tayo ay makapagpasalamat sa Kanya, makakapagbigay ng kaluwalhatian, kadakilaan sa ating kataas-taasan. Kaya bakit lagi kong sinasabi, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya marami po ang mga kapatid natin na dyan po nadidisgrasya dahil sila na rin mismo ay itinataas nila ang kanilang sarili. That's why they are claiming that I can stop the lindol. Ako ang may-ari ng kaluluwa ninyo. Mga etc. And there's a lot of things, no? At abangan ninyo to maraming masasaksihan sa kalangitan na kakaiba. So wag po kayong kaya nga sabi ko po nga sa inyo, lagi kayong manalangin na bigyan tayo ng karunungan, no? Karunungan nagmumula sa kataas-taasan. Sapagkat ang karunungan na yan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa lapit na magagawa, at higit sa lahat, ito'y ito'y nagliligtas sa atin ng kapahamakan. Okay. Number 9 issue. Okay. Para doon sa mga mahal kong kapatid that meron kayong balak na ang Mindanao ay ihiwalay sa Luzon, Visayas, ngayon pa lang po, ipagpaumanhin ninyo ang aking sasabihin sa inyo. Ngayon pa lang, mabibigo na kayo. Bakit? Hindi na po panukala ng Diyos ang ginagawa ninyo, kundi sarili na po ninyong panukala. Bakit? According doon sa Book of Kawikaan, na ano ko yung verse na chapter, no? Huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaan na ginawa ng inyong mga ninuno, at huwag ninyong aagawan ang mga naulila nito, sapagkat ibabalik lahat ni Yahweh ang mga kayamanang matagalan niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Kaya nga ang sabi ni Dr. Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, sapagkat anuman ang ginawa ng ating mga kaninunuan, iko-continue lang natin yan. At pag ginawa nyo yan, ihiwalay, no? Ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas. Sa Luzon, Visayas, abay, dapat hindi na tayo nagpapailalim sa soberenya, no? Kasi sa soberenya, lagi pong magkarugtong ang Luzon, Visayas, Mindanao.
Kaya doon sa mga gusto, no, nagpanukala, gumawa ng sariling panukala na ang balak ninyo ay ihiwalay ang Mindanao. Sino bang nagpanukala nito? Sino bang gusto nito? Di ba? Doon sa kabila, alam niyo yan kung sino yan no? No? Kaya nagdeklara kayo na siya ang presidente, no? At marami kayong pinangakuan, no? Ang nagbibigay rin naman information yung mga feeling din naman no, ng mga napapangakuan na siya ang magiging presidente, siya ang may hawak dito sa Mindanao, and then siya ang mag-a-appoint ng mga tao, kung sino yung mga gobernador, kung sino mga mayor ang kanyang i-appoint. Hello, ngayon pa lang mabibigo kayo at paparusahan ng kataas-taasan ang sino mang lumapastangan sa bayan ng pinili ng Diyos. Hindi maaari ang mga panukala ninyo, ang inyong mga pangarap na gising na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon, Visayas, dahil ang Diyos po ang makakalaban ninyo. Sarili nyo na yung panukala, hindi na panukala ang Diyos yan, yung ginagawa ninyo. No? At saka, katulad ng sinasabi ko, kung ganyan at ganyang sasabihin nyo, edi dapat sa watawat natin, dalawa na lang din ang matira kasi ihiwalay nyo na yung Luzon ay yung Mindanao no? Gusto nyo magkaroon ng hay kayo talaga dahil yan sa mga politika, no? Dahil yan sa politiko, no? Ano ba ang nagtulak sa inyo kung hindi sa inyong sobrang karunungan, no? Dahil marami na kayong mga armas, no? Marami na kayong tauhan, pero ngunit subalit datapwat, paalala ko lang sa inyo, Zacarias 4:6, no? Ang tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan lamang ng sariling talino ng tao, sariling lakas o hukbo, kung hindi sa pamamagitan ng patnubay at gabay ng ating kataas-taasan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, hindi nyo ba napansin that binaha na naman ngayon ang Maynila? Hindi nyo ba napansin na noon din, kasi itong sa kabila, ito lantaran to. Kasi di ba September 11, as I know, is the birthday ng ating former, no, beloved President Ferdinand Idralin Marcos Sr. ngayong September 11. As I know, before September 11 at mismo sa September 11 yan onwards, basta itong buong September, there's a lot of people, no, na mayroong mga plano na mag-iingay sila sa kalsadahan. Kaya yan tuloy, no? Kaya alam ninyo, mabibigo lamang ang tao kung sarili man lang niyang panukala ang nais niyang masunod at hindi sa Panginoon. Kaya doon sa mga nagbabalak na ihiwalay ang Mindanao, no, sa Luzon, Visayas, nagkamali kayo. Ngayon pa lang sasabihin ko na ang buong kabiguan ninyo, no? Ang buong kabiguan hindi na po kasi panukala ng Diyos yan, no? Tayo nga ang nais nga ng Diyos, pagbuklo rin tayo, magkaisa tayo, tapos yan ang mga balak ninyo, no? So ngayon pa lang mabibigo na kayo, mga mahal kong kapatid. Yusha karalafura iarakantay student iralafon ni karawontay sinsana yashutsu tokaramona iralafon na iarakantay yisina. Alam niyo yung salita ko na yan, hindi po yan Latin. Hindi po yan Latin. Yan po ay salita ng communicate ko sa mga nilalang na sinasabi ko sa inyo. Kaya nga po, di ba, nakakapagsulat po ako. Ito po ay binabahagi ko sa inyo, hindi po para ma-amaze kayo. Kung hindi, dapat ninyong maintindihan at mauunawaan. Kasi ang tao, puro lang, kung ano lang yung nakikita nila, yun lang ang kanilang puring. No? O ngayon, dahil si Lidimin Canuto nagdeklara man, yes, I am an Illuminati. No? So ano ang magiging palaisipan ninyo?
Masasabi nyo ba agad, ay bad pala yan si Lidimin, ay demonya pala yan si Lidimin? Kasi ang mindset nyo agad pag Illuminati is very very bad. No? Yan kasi ang mindset ng tao. No? Yan kasi ang alam nyo kung ano ang nagpapasama sa tao, yung mag-isip ka ng di maganda sapagkat ang tao ay nagkakasala sa isip pa lang. Lalo na sa salita, higit sa lahat sa gawa. No? Tapos magki-claim kayo that you are the Christian. No, you are the Christian. Oh my God. No? Kaya marami na rin po ang lumalabas ngayon, no? Sa mga Christianity, no, sa mga religion. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, ano man po ang paniniwala at pananampalataya ninyo, wala naman pong pinakahigit sa lahat ang tungkulin ng tao. Makikita po yan sa Book of Mga Ngaral. No? Ang matakot ka sa kataas-taasan. Yun lang naman yun eh. No? Kung tutuusin, maniniwala ba kayo na kahit yung mga kapatid nating mga NPA, maniniwala ba kayo na kahit yung mga nasa prisuhan, nandoon sa mga kulungan, ay nanalangin din ang mga yan? Naniniwala ba kayo sa akin? So, mga mahal kong kapatid, no? Hayaan nyo at malalagpasan din natin lahat, no? Malalagpasan din lahat, no? Ng mga challenge sa bawat isa sa atin. Dahil ako, personally, masasabi ko, no, na hindi kailangan ang, like for example, no? Hindi ko kailangan na maraming maniwala sa akin. Ang mahalaga sa akin, yung naniwala sa akin. Hindi ko kailangan ang marami. Ang kailangan ko, yung naniwala sa akin. Naniwala sa akin na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. At sa pamamagitan yan, no, ay i-share ko lang sa inyo to ha, pero hindi ko babanggitin ang pangalan niya. Nag-usap kami kagabi yata or last night, no? Nag-usap kami, I think mga 1 hour kami nag-usap. Isa siya sa aking mga followers, and then alam ko, nakikitaan ko na siya that merong something, ibig sabihin ng something, alam ko na may kaloob itong taong ito, pero inantay ko na siya talaga ang magsalita sa akin. So, to make the story short, yun, nag-message siya sa akin, sabi niya, Lidimin, pwede ba kitang makausap? Very important. So, nag-usap kami, no? At may kinalaman ito sa mga spiritual, no? So, to make the story short, ito'y may kinalaman, no, sa mga bagay-bagay na pinagkakaguluhan ng mga tao ngayon. At according sa kanya is binigyan siya ng mensahe mismo na talk to Lidimin Canoto. Yan. Spirit na ang nag-ano sa kanya, nag-guide sa kanya that tawagan mo si Lidimin. That's why tinawagan niya ako at nagkapag-usap kami. Ganyan po ang guide ng Spirit, no? Ganyan po ang guide ng Holy Spirit. Holy Spirit, bakit? Meron din kasing mga espiritu na hindi holy, kaya nga pinangalanan natin ng mabuti Holy Spirit, kasi pag sinabi mong Holy Spirit, hindi ka ipapahamak. Pero minsan kahit ginaguide ka na ng Holy Spirit, kapag ang tao talaga mataas ng tingin sa sarili, nagkakaroon na, no? Si Satanas binigyan mo siya ng pagkakataon para mapasukan ka, no? Kapag medyo naghambog-hambog ka na sa mong sarili, no? So, ganon. So, nag-usap kami. Ang ganda ng usapan namin. At sabi ko nga sa kanya na ito yung sinasabi ko that iba-iba ang kaloob sa atin. Kaya, there's a lot of people asking me na, Lidimin, yung regarding sa mga ganyan-ganyan, mga accounts na yan, kailan ba talaga ang release? Kailan ba talaga ang ano? So, ako naman, simple lang. No? Halimbawa, ako yung architect. Ako ang nagplano, kompleto na dyan, nagplano, pero kahit ako ang nagplano, kailangan ko ng engineer, kailangan ko ng mason, carpenter, division of labor. Kasi kung walang gagong architect, no, na pangbubuksan niya yung mga semento na walang manggagawa, kasi titigas man yun, masisira man yun. Diba? So, same with us dito sa atin. Hindi maaari na yan ay bubuksan
na walang tamang mga pag-uusap, kaya nga tayo ay sinubukan natin ang abot na makakaya para makipag-ugnayan sa gobyerno natin at mapag-usapan ang parliamentary government. Okay? Kaya yung sinasabi na ihiwalay ang Mindanao, klaruhin nyo yan. Kasi sa parliamentary government, hindi po yung totally na hiwalay na mag-iba siya ng state, no? Posible. Maaring posible that magkaroon ng presidente sa Luzon, magkaroon ng presidente sa Visayas, magkaroon ng presidente sa Mindanao. Pero ngunit subalit datapwat, ito ay may control by one. Sino ang magkocontrol niyan? Sino ang magkocontrol niyan? Natural kung sino ang makapagbukas, siya ang magkontrol yan. Dahil ang makapagbukas, susunod lang din po sa covenant. At ang covenant na yan ay hindi maaaring baguhin yan, ni isang litra dyan. No? Walang idagdag, walang ibawas. No? Walang idagdag, walang ibawas. Doon, according sa covenant. Ngayon, kaya magkakaroon tayo ng reverse program. No? Kaya nga mayroong sinasabi, nagbaback to zero tayo, di ba? So, malalim po ito ng usapan. Gusto ko lang pasalamatan ang ating mahal na kapatid. Hindi ko na siya babanggitin, no, na aside from doon sa kausap ko nung nakarang gabi, ay meron tayong mga kapatid na to make the story short, ay accept niya sa sarili niya na anuman ang hawak niyang mga dokumento, anuman ang hawak niyang physical backup, ay aminado siya that may kulang. At yung kulang na yon, yun ang pupunan natin sa abot ng ating makakaya. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya, sabi ko nga sa inyo, itong mga bagay-bagay na ito ay panawagan ko na lang doon sa iba, at hindi ako mananawagan sa inyo para magkaisa tayo para pabagsakin natin ang ating kapwa. Kung hindi, nanawagan po ko sa inyo, lalo na doon sa mga members, no, sa mga kapatid natin, no, na nagpa-member libre doon sa Maharlika Kingdom of Guadalupe Sugsulu Impar. Huwag kayong mag-alala, ang certificate na nandito nga, chillax lang kayo dyan, no. Ang mahalaga, sa kabila ng lahat, Litimin Kanuto and Sultan is always here, no, for all of you, no. Mahal tayo ng ating kapatid na Sultan Hajula Amilasan, and thank you so much po, no, kasi kausap ko yung kanyang family last time, nasa ibang bansa sila, no, at ganun po yun, no, na nagpasalamat din ako sa pamilya ni kapatid na Sultan Hajula Amilasan, sa kanyang kapatid na Imam, no. Thank you so much, nakausap ko po sila, nag-uusap po kami, no, at kung mayroon mang mga konting hindi pagkakaunawaan ay in the right time, nawa kahit papaano ay magkaroon ng kapatawaran sa bawat isa. Love conquers at all, no? Ano man ang mga hidwaan sa isa niyang kapatid, is dalangin ko na magkaroon din ng pagkakataon na ito'y magiging maayos. Minsan kasi napapasama isang sitwasyon dahil ito sa mga sip-sip, no? Dahil ito sa mga ibang mga sip-sip na mga tauhan, no? Kung hindi nga dahil sa akin, hindi nila makilala yon. Ngayon ako pang siniraan, but katulad ng sinasabi ko sa inyo, I know who I am, no? I know who I am. I know who really I am, and I am from the bloodline of the Lion King. No? Kaya kahit anong sira ninyo, para lang akong isang pako ng umbrella. Alam niyo yung pako ng umbrella, yung pako na may ulo, na kahit anong baon ninyo, lalo lang lilitaw ang ulo niyan. And that's Litimin Kanuto. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Thank you so much kay kapatid na Marlan Tags, watching from Antipolo City. Leonora Urbino, good evening po. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Marlan Tags, good PM. Miss Litimin, good
good evening din po. Kay Ramon Pataksil, good evening. Lady Mem, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Juvelin Villaruel, thank you so much kapatid, ano? Good evening kapatid, good evening din, no? Hindi pwede maghihiwalay ang Luzon, Visayas, Mindanao. Yes kapatid, talagang hindi pwede, no? Nanette Bacala Canoy, thank you so much. Kay Rhodes Upaw Punsalan, mapagpalang gabi sa inyo, Ma'am Lidimin Canuto, no? Lidimin na lang po ang tawag ninyo sa akin. Okay, ang inyong pagbigay sa akin ng ganyang kapurihan ay aking itinataas at muli kong ibinabalik lahat ng kapurihan, pasasalamat ninyo sa kataas-taasan sa atin, no? Kay Milima Jacusalim, thank you so much. Monica Velasquez, thank you so much, no? At Romana Cortez, Concepcion Gacuma, marami pang iba. Yung September 12, 2024, no? May kinalaman ito sa accounts. Ito may kinalaman sa accounts na sabi ko nga sa inyo that lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may purpose ang Panginoon. Meron siyang dahilan. At nagpapasalamat ako sa best friend ko, sa aking kapatid, no, na sa kabila ng pangyayari ay daan yon, no, para pala maihanda tayo ng Panginoon sa ganitong senaryo, sa ganitong pagkakataon, no? Kaya ano man po ang mga pangyayari kahit din sa Metro Manila, ay pasalamatan pa rin natin ang kataas-taasan. Bakit? No? Hindi pa naman huli ang lahat eh. Meron pa rin sa makatwid, magbalik loob tayo sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Pag sinabi mong sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, wala ka ng hindi ka na, yun bang, aminado ako, dati pag may marinig ako, talagang gusto ko nang ilibing ng buhay, pero sa ngayon, nakokontrol ko na yung aking sarili sa tulong at patnubay ng kataas-taasan. Okay? At nagpapasalamat din ako sa aking asawa. Ayan, tulog na siya, naghagok na siya, pagod siya, no? Dahil nandiyan siya na sumusuporta sa akin at sa aking mga anak. Thank you so much, no? Maraming salamat sa inyo. That kahit wala si mama dyan sa tabi ninyo, ay mga matituno kayong mga bata at higit sa lahat ay nakita ko, no? Ito sinasabi ko sa inyo, hindi para ipagmalaki kong mga anak ko. Higit sa lahat, nakita ko na may takot kayo sa Panginoon, no? Ito na lang yung pinaka-reward ko. Ngayon pa lang, ito na yung pinaka-reward ko sa Panginoon. Mabigyan tayo, no, ng kalakasang katawan, kaisipan, we have the peace of mind, no? Ay malaking tulong ito sa atin, no? 'Di ba? Sabi nga, 'di ba, ang pera hindi na nga magagamit 'yan, 'di ba? So, ano pang inaano yung mga ATM diyan, no? Walang ganun, no? Sa program mo talaga kapatid, may cashless pero hindi po ganyan na ATM kasi pag ATM, may limitan 'yan. Dito sa atin sa cashless, infinite nga, 'di ba? Pero ngunit sa balit na tapat, meron tayong kailangan susundin na panukala, no? Meron tayong susundin na mga panukala. Sample na lang, isa dito yung about sa kalikasan, no? Kaya kayo, reklamo ng baha, tanungin ninyo ang sarili ninyo, wala ba kayong mga responsibilidad sa baha na yan? Maging ang mga namumuno sa atin, no? Wala ba kayong mga responsibilidad? At lahat na lang iisisi ninyo sa ating gobyerno, iisisi higit sa lahat sa ating mahal na Pangulo, no? Walang ganun dapat, no? Pag-isipan din natin yung mga responsibilities natin, no? Bilang tao, no? Kaya, alam niyo, sa totoo lang, ang kukulit ng mundo ng tao. Kaya, yung isa nating kaibigan, pinauna ko na, no? But anyway, sana mga mahal kong kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa, lagi kayong manalangin, okay? Bigyan tayo ng kalakasang physical, kalakasang mental, higit sa lahat kalakasang spiritual. Ano yung physical? Na bagamat salat tayo ngayon sa pera, ay nasa mabubuti tayong mga pangangatawan. Kasi mahirap na wala ka nang pera, no? Nagkasakit ka pa. Kalakasang mental.
ito yung sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, ay hindi ka ba agad napapanghinaan ng loob, no? Hindi ka ba agad na nawawalan ng pag-asa. So yun yung kalakasang mental, no? Kalakasang espiritual, okay? Na kahit pa na anong mga nakikita mo, na ano bang mga lumilitaw dyan na nagpakilalang mga ganito sila, mga ganun sila, ay hindi agad kayo hindi kayo nila maaakay sa maling landas. Kaya si Lidimin Canuto, lagi kong paalala sa inyo, manalangin kaya kanya-kanya kayo may tayong kaligtasan. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan dahil hahatulan tayo ayon mismo sa sarili nating mga gawa, mabuti man o masama. Okay? Kaya mga mahal kong kapatid, ano lang kayo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. At maraming salamat sa lahat ng mga kapatid na tumutulong. No? Yung simple ba na, baka pwede may panggas ka dyan, baka may pwedeng ganito ka dyan. No? Nakakataba ng puso at nakikita nyo naman, no? Kay kuya pala, no? Thank you so much, no? No? At sa totoo lang, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nagpapasalamat ako sa kagalingan na ibinigay niya kasi kaninang umaga may pinuntahan kaming umaga, tapos parang nanotice ko, no? Nanotice ko rin sa sarili ko na syempre nagkakaedad din tayo, aminin natin yan no? Nanotice ko na pag hindi mineral ang iniinom ko, iba na yung senaryo ng tiyan ko, hindi na maganda. So kanina kasi nakalimutan ko magdala ng tubig na mineral, so pagdating ko ng bahay kagina talagang pawis-pawis na damagsak ko, tapos ang sakit-sakit ng tiyan ko, tapos sabi ko, Lord, yung sakit ng tiyan ko, pati asawa ko hindi na rin mapakali, no? Parang daig pang manganga na. And thank you so much sa asawa ko, ayan, tulog na siya, no? So pasalamat ako sa buong kagalingan na ibinigay sa akin ng kataas-taasan, no? Kasi hindi biro, no? Parang kumbaga sa Bisaya, nagluyad jud ko ba, nang hina talaga ko kanina kasi parang hindi ko na talaga kaya. Parang sabi ko nga sa asawa ko, ibigay ko na sa iyo yung password, akala ko mamamatay na ako. Ay, Diyos ko, no? But anyway, mga mahal kong kapatid, sa kabila ng lahat, wag po kayong mawala ng pag-asa, ha? Alam ko, bawat isa sa atin ay may mga kinakaharap na mga hamon sa buhay. Ang sa akin lang, huwag kayong mawala ng pag-asa. At higit sa lahat, mga mahal kong kapatid, huwag po kayong magpapagamit sa mga iilang mga politiko para lang sa kanilang sariling kapakanan. Kaya doon sa ating isang kaibigan na nanawagan siya, hinihimok niya, no, na something ganon is nakaka-turn off, no? So, mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo. Lucinicio, thank you so much kay Ilsa Ops, sandali, kay Ilsa Vitor, Ilsisora, kay Roman Cortis, sino pa, kay Kuya Hope, no? Kuya Hope, yung maisa sabay gata, charot, no? Kay Estrella Alia, kay Jonathan Kalunsag, kay Shirley Berdin Rilano, Faye Arivalo, Carlos Tamundong, kay Sir Robert Balesteros, thank you so much, sir. Sofia Limonero Ararakap, no? Benz Bundad, thank you so much, Sir Benz, no? Si Sir, si Sir Benz Bundad, no? Good evening, sir, no? So, itong accounts na ito, no? Mabuti kasi itong holder ng accounts dahil nakikinig sa advice, no? Kaya nung bago sila pumasok sa PNB, ayan, bilanggit ko na, no? Ay sabi ko, ganito ang instruction, kasi sa totoo lang mga mahal kong kapatid, naalala nyo ba last year na mayroon hiningian yung isa nating kapatid, hindi ito ngayon, hiningian itong isang kapatid natin ng source of origin. Lalo na yung deposit, no? Yung inventory ng deposit, hindi niya kayang ibigay. Tanong ko nga sa kanya, paano mo naging lolo si General Yamashita? Okay,
okay lang kahit walang kahit wala kang authority. Madali lang 'yan. Ang kailangan ma-comply ang hinihingi ng bangko. Kasi even the bank, no? Oy mga taga-bangko, aminin nyo to, ha? Merong diyang tinatawag na ano bang tawag nito? Meron yang data dyan na hindi nila kayang buksan, no? Na maging sila kaya nila hinihingi ang source of origin, kung papaano nagkaroon ng accounts ng ganito, ano yung pinaka-deposit, ano yung mga bla bla bla. Meron sana akong bibigyan yan. Ang aming deal, walang magsasalita o walang magsabi, ako si ganito, ako si ganito. Kung hindi, we are all the servant of our Almighty Creator. Pero anong ginawa? Anak ng tinapa. Kaya pala hindi maran-ran yung doon sa ibinigay sa akin ng printer. Dahil espiritu na rin po ang humarang. Bakit? Nalaman ko, nagpakilala na siya si Wonder Boy, no? So, na-shock ako. So, sabi ko, tingnan ninyo, nire-reveal talaga ng Panginoon ko ano yung totoo. Kaya itinigil ko yon, okay? Pero, yung iba, para hindi na rin magkalat yon, sinunog ko na yung 600 pages, no, na dapat yun ang i-present sa bangko ng source of origin, the inventory list, yung na yan, no, yung kung paano siya paano siya gi-circulate yung na yun at anong mga backup. Kaya ngayon, this time, itong kapatid na ito na tumawag sa akin, nagpapasalamat ako sa kanya sa kanyang kababaan ng loob, no? Sa kanyang kababaan ng loob, dahil tanggap niya, siya mismo ang nag-reveal sa sarili niya. Alam ko may kulang. At ang sagot ko naman, maraming salamat kapatid, dahil kung ano man ang kulang dyan, na alam ko na kaya kong punan, ay pagtutulungan natin at ang kataas-taasan ang bibigyan natin ng kapurihan. Hindi para sabihin na siya palang signatory, siya pala ang ganito, hindi. Kung hindi, sa pamamagitan ng mga gawa, resulta ng ating mga nagagawa, no, para sa ikakapakinabang na buong sangkatauhan, ang mabigyan natin ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian at pasasalamatan, higit sa lahat ang nagsugo kay Lidimin Canuto. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, no? So sana mga mahal kong kapatid, na intindihan yan, na uunawaan ninyo ang lahat ng aking ipinaliwanag sa inyo. At kung mayroon kayong hindi nauunawaan, humingi kayo ng karunungan sa Panginoon, no? Alalahanin niyo sa Mateo chapter 7 verse 7, ang kumakatok ay pagbubuksan, ang humihingi ay pagbibigyan. Basahin niyo sa Mateo chapter 7 verse 7. Kaya nagpapasalamat ako, no? Meron tayong isang kapatid ngayon, no, na yun, nagtatanong siya. So, like unicorn, no? Si kapatid na unicorn, code ko sa kanya unicorn. Okay? Kasi why? Bakit unicorn? Kahit anong tingin ko, lumalabas talaga sa kanya na siya si unicorn, no? Literal na unicorn, ha? Hindi yung parang lang, ha? Kasi yung mga sinasabi ko, may kinalaman kasi to sa Animazola Kingdom. So, medyo mabago. Yung sa iba, medyo iba na naman ng ano na naman yung binanggit ni Lidimin ng Animazola, no? Mayroon pang Himozola Kingdom. Kaya nga, ang sabi ni Dr. Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Hindi nyo ba na-notice ang ating, like for example, ang logo ng PNB, no? Mga tao man ang mga empleyado dyan, pero bakit hayop ang nakalagay dyan na kuan ka ng logo? Okay. Ang Maybank, bakit ang Maybank tigre, no? So ano ang mayroon? Bakit hindi tao? Bakit hayop, no? Ang Land Bank, so bakit yung Land Bank ganun, no? Yung parang para siyang dahon. Bakit? No, ano ang mayroon? Bakit hindi tao? Meron na ba kayong nakitang ang US nga Agila nga di ba? Oh, bakit hindi yung ng yung sinasabi lang about sa World Bank, kung sino yung mga presidente nila dyan,
Bakit hayop? Kasi po may kinalaman yan sa tinatawag na Animazola Kingdom. Ibang usapan na naman. Ibang level up na naman na usapin yan, no? So, speaking of America, speaking of United States of America at ang tinatawag nilang US Treasury, abangan ninyo kung bakit ang Amerika, no, ay hindi or always natin silang kapartner, no? Pero ang China, hindi rin natin kaaway. Pero itong US, bakit lagi natin silang partner, no? Nako, excited to. Kaya, huwag kayong magtaka kung bakit ang US ay napansin nyo ba na kahit sa panahon ni Duterte, kahit anong away-away niya dyan, kahit anong mura-mura niya dyan, ay hindi talaga humihiwalay ang US sa atin. Meron kasing sikreto. The top secret, clock with secrecy. I-reveal, lilidimin yan sa susunod kong pagbabahagi sa inyo, no? So far mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo, and hoping tomorrow ay mayroong lalakarin at hipuibalan na si Lord kung sinong hipuin niya para doon sa pangangailangan doon sa pupuntahan, kasi kailangan so far, no, ay kailangan natin kumilos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? So, mga mahal kong kapatid, thank you so much, no? At sabi ko nga sa sarili ko, doobin ng katastasan maging maayos lahat yon ay sabi ko nga, no? Masaya na ako na makakain ng 3 beses isang araw, mga anak ko maging maayos, at the rest nun ay para sa lahat nating mga kapatiran na mga tribo. Why? Bakit tribo? Kasi po, ibinilin kayo sa akin ni Kuya Emmanuel. And speaking of Kuya Emmanuel, before I forgot, pinapakanta na naman ako. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang naghanap kay Spiritual Wonder Boy, isa lang ang masasabi ko, no? Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Purihin ang kanyang mga salita ng kataas-taasang pinakadiyos ng kaliwanagan. At alalahanin niyo ito bilang paalala ko sa ating lahat. Sabi nila, no, magunaw daw ang mundo. Pwes, kung magunaw man ang mundo, ngunit subalit tatapwat, ang salita ng kataas-taasan ay mananatili at mananatili hanggang sa wakas o walang kawakasan. Ang salita ng Panginoon ay mananatili at mananatili at mananatili, lalo na ang kanyang mga pangako. So, maraming salamat po sa inyo. Isa pong mapagpalang magandang buhay po sa ating lahat.